sasabihin ko po sa inyo kung paano ko po na-benefit ang mga turo ng ating ministro sa atin. Nung nandyan po ako sa Hong Kong, talagang ilinagay ko po sa puso at isipan ko ang sinabi po ng ating ministro na yun nga, isipin natin ang ating amo na Diyos para mapaglingkuran natin ng maayos. Totoo naman po, di ba? Sa ayaw natin at sa gusto, kahit mali po sila, tama pa rin dahil sila ay amo natin. Kahit pa alam mong tama ka, hindi mo pa rin mapagmapapilit ang gusto mo. O hindi ka makapagreklamo kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pa rin makapagreklamo dahil nangangamuhan ka lang. Hindi ba? Sino ba sa atin ang domestic helper na hindi po nahirapan sa buhay? Kasi ako noon, mabait ng mga amo ko pero patay naman ako sa trabaho ko. Nagigising ako ng alas 7. Alas 6. Matutulog ako niyan, kadalasan alas 12 ng gabi. So, imagine po yan. Walang pahinga yan, ang pahinga ko kain. Pero tiniis ko yan ng how many years? 11 years po. 11 years ako sa Hong Kong. Yun nga, hindi ko inisip na magbago ako ng employer. Dahil bakit? Iniisip ko, trabaho din naman ang hanap ko, kailangan kong harapin at kung ano ang mayroon ako ngayon. Hindi naman nila ako ina-abuse kung hindi sa trabaho lang, marami akong trabaho. Pero sa kabila ng lahat, ng dahil po sa dasal natin, at of course, oras na may meeting po tayo, twice a month, of that time sa Hong Kong, twice a month. Yun po ang inspiration at nagpapatibay po sa akin at nagpapatuloy sa buhay na kinaroroonan ko. So, yun po. So, di po ba? Tama yun, tama rin din ang sinabi ng ating ministro na ang pagtingin ng ating amo, isipin na lang natin na nagsisilbi tayo sa Panginoon. Dahil kapag ganun nga naman ang isipin natin, unang-una, mahal natin ang Diyos dahil siya ang nag-create sa atin. At mahal din tayo niya. So, sa bawat ng ginagawa natin, isipin natin ang Diyos, nandyan po siya palagi. Nandyan siya naggagabay sa atin. Kaya lahat, anumang hirap ng dinanas ko noon, nalampasan ko po lahat yun. Dahil alam kong nandyan siya palagi sa buhay ko. Nandyan po siya palagi na nagano sa akin, nagsusurvive po sa akin. So sa lahat ng mga difficulty po ng buhay ko sa Hong Kong, nalampasan ko po lahat yun nang hindi po alam ng pamilya ko dahil ayaw ko po magsumbong. You know? Nang dahil po dyan, ang reward po sa akin ng amo ko, yun po, dinala po ako dito sa US. Yun po ang sinabi talaga nila sa akin personally, na nang dahil nagtagal po ako sa kanila, gift nila sa akin, dalhin ako nila sa US. Ang usapan namin noon, 1 year lang ako magtatrabaho sa kanila. After that, nasa akin kung ipagpatuloy ko magtrabaho sa kanila o aalis po ako sa kanila. Hindi ko naman inisip noon na aalis ako sa kanila dahil nung nandito na po ako sa US, hindi po nila akong tinuri na nakatulong na katulad sa Hong Kong dati. Dito sa US, tinuring nila akong pamilya nila ako. Ang diferensya lang po, nagkamali po ang amo ko at ako rin. Dahil of that time, siguro takot siya na iwanan ko sila o iwanan ko yung mga bata dahil nag-travel nga sila nang dahil sa business po nila. So pagdating ko dito, hawak nilang passport ko. Talagang hinawakan niya ang passport ko. 3 days lang po kami dito sa US. Nag-travel na po yung mga amo ko sa around United States dahil po sa business nila, nagma-marketing po sila sa business nila. So, sa loob ng mahigit isang buwan po sila na nag-travel, I think 1 month, nag-travel po sila around United States. So, pagbalik po nila, ang visa ko po ay cut off na po kasi ang visa ko sa Hong Kong is 6 months. Ang akala ng amo ko at ang akala ko rin, yun ang visa ko talaga dito sa US is 6 months. Ang pala, ang babasihan doon, yung pagdating mo sa airport.
Kung anong itinatak dyan sa airport, yun po ang visa mo. Itinatakan lang po ako ng 1 month. So of that time, pagdating ng amo ko, pagbalik nila galing sa travel nila, sabi niya sa akin kinabukasan, Estrella, maghanda ka. Bukas pupunta po tayo sa Social Security. So kukuha tayo ng Social Security mo para makapag-drive ka. Yun talagang sabi ng amo ko sa akin. So sabi ko, sige. Maaga kami nagising, punta kami ng Social Security. Ang haba ng linya po, napakahaba. Umabot kami ng halos 2 oras na po na nakalinya. 4 people before us, tiningnan niya yung passport ko. Kasi hawak-hawak pa rin niya yung passport ko. Nakita niya yung passport ko, yung nakatatak doon. Ipinakita niya sa akin. Sabi niya, Estrella, ito bang visa mo? Sabi ko, oo nga, no, oo. Ayun ang nakatatak sa passport ko at sa immigration. Sabi niya, sandali, alis muna tayo. Imagine, almost 2 hours kami nakalinya doon, pero umalis pa rin kami para tingnan niya. Kasi useless din naman, kasi wala na akong visa. So, sabi niya, punta tayo sa lawyer ko. Lawyer niya, sabi niya. So, yun ang nangyari po na pumunta kami sa lawyer niya. Ang advice po ng lawyer niya ay mag-asawa po ako. Pero, alam niyo, hindi po ganun kadali yun. Nandito na ako sa US. Akala ng iba, madali po yung ganun. Yeah, marami nag-i-interest sa akin. Pero hindi madali. Kasi, pagtingin mo lang po sa isang tao, nangingilabot ka na, alangan na makisama ka. Di ba? Pagtingin mo sa isang tao, para naman takot ka. So, anong dahilan na makikisama ka? So, idinadaan ko lang yan. Walang araw na hindi ako umiyak dahil hindi ko po matanggap na wala na akong visa po rito sa US. So, yun po. Pero bago pong lahat niyan, nung nasa airplane po kami, yan ang hindi ko po nakalimot-limutan. Nasa airport po kami noon. Nasa airplane po kami noon. Lapag talaga ng airplane, so lahat magtatayuan at lalabas na. Isang mama na American, napakatangkad niya po at saka ang gwapo niya. Siguro line of 30s po siya. Linapitan niya talaga ako at sabi niya sa akin, welcome to United States. Yun pong sabi niya sa akin. Sabi ko, thank you. Sabi ko lang ganun. Paano niyo nalaman na tourist lang ako noon? Wala naman kaming tawag ito, nag-uusap ng tungkol dyan, you know? So, isa lang ang iniisip ko, God is always with me. And God is welcoming me here in United States of that time. So, yun ang pinasok ko kaagad sa isipan ko. Thank you, Lord. Sabi ko kaagad, thank you, Lord. Hanggang dito sa US, nandito pa rin kayo nagsusubaybay sa akin. Ang dami pala akong haharapin na mga trials o mga pagsubok, masasabi natin, dito sa US na halos hindi ko na rin makayanan. So, sa madaling salita niyan, kung sino-sino po yung i-recommenda ng amo ko, mga Chinese, may itim pa nga noon, ng mga kaibigan niya rin po na makipag-date sa akin, hindi ko po matanggap. Isang beses lang, hindi ko na po kaya na makiharap sa kanila. Ang isa pa, hindi po tayo sanay sa ganun lang na ipapartner ka ba. Dahil po, nagisnan ko talaga ang sarili ko na bilang misyonarya, bilang Pilipina, mayroon po tayong tradisyon. Yun po na parang sa ganun paraan, ganun lang kadali makukuha ako ng ganun ba? Yung parang ganun, yung nasaan na yung dignity ko, nasaan na yung pagka-Pilipina ko na ganun na lang. Yung ganun ba? So, sa madaling salita, dumating kami dito ay February po kami dumating, hindi ko na matandaan kung anong pizza yun. At natagpuan ko po yung ex-husband ko is sa November po. Pero nakilala ko na po ang PBMA dito sa US. Uma-attend na po ako ng ang tawag nito ng meeting po dito sa US. At doon po na kahit po yung mga ka-brothers natin, binibigyan din po nila ako ng partner. Pero
yun nga sabi ko, hindi po ganun kadali. Kasi ang plano ng God, plano ng Diyos sa atin, mas mabuti kaysa plano natin o plano ng ibang tao para sa'yo. So, hindi ko talaga maatim man lang. Pag ipinapakilala nila sa akin, nangingilabot yung balahibo ko na hindi ko talaga matanggap. Minsan, sinubukan ko po makipag-date sa irinirito po sa akin. Pero talagang hindi ko po kaya. So, nung natagpuan ko po ang ex-husband ko, marami po akong hiningi na sign sa Panginoon na kung siya na nga ba. Siya ba ang makapagbigay sa akin ng kinabukasan dito sa US? Yes, binigyan niya ako ng sign at yun talaga ang naging tawag nito. I follow my direction. Totoo na siyang nakapagbigay sa akin ng green card. Napangasawa ko po siya, nakapagbigay po ng green card. But, ang tao palang disabled, hindi madaling pakisamahan. Nandyan po sa kanila yung napakasiloso po, yung insecure sa sarili nila. Makikipag-usap ka lang po ng lalaki, akala nila may relasyon ka na, nakikipagrelasyon ka na. Kahit mismo kaibigan niya, kahit mismo kapatid niya, hindi po ako pwede makipag-usap pag wala siya. Ganun po, wala talaga siyang tiwala ng kahit sino man, kahit sa sarili ko, hindi siya nagtiwala sa akin. So, ganun po ang nangyari. Nandyan po yung, nang dahil sa kaano niya, yung ex-husband ko is, bago siya ma-aksidente, boxer po siya, boxer. So, ganun po na talagang napakalakas niya po. Ang pagka-disable niya, simula dito sa baywang pataas, okay po siya. Pero yung kamay niya hindi masyado nagmo-move. Pero itong katawan niyang hanggang dito pataas, ano po yun, gumagalaw po yun. Pababa lang po ang hindi po talaga makagalaw. Bagamat ganun, malakas talaga ang ex-husband ko. Napakalakas niya po. Sa sobrang selos niya, pag oras na matulog kami, sinasakal niya po ako. Yung nandyan po ko yung nakahiga po kayo na basta ganunin niya ka na lang sa liig niya yung ganun na hindi ka bibitiwan. Maraming beses niya ginawa sa akin. Marami po. Minsan, nagsilos po siya, kausap ko yung neighbor namin. Nakausap ko. Pinaghinalaan niya, sinampal niya po ako ng kabilaan. Ang sakit, sobra kasi magang-maga po talaga ang face ko noong sinampal niya po ako. Pumunta po ako ng pulis para ipablatter po sa kanya. Ang sagot ng pulis sa akin, nasaan yung husband mo? Kung bakit po? So dadamputin namin siya para mabilanggo po siya. Ganun na sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi pwede kasi disabled po siya. Sinaktan ka niya. Pag once na sinaktan ka, palagi ka pang sasaktan niya. Sabi niya, tamang pulis. Dahil hindi lang ka isang beses. Pero nang dahil sa biyanan po, doon po ako nagtagal. Dahil laging nagmamakaawa ang biyanan ko na wag ko siyang iwanan. Pero naligtaan ko po, nalampasan ko po yon. Nang dahil sa dasal, lagi po akong nagdadasal at iniisip ko rin ang pamilya ko. Iniisip ko rin ang kalagayan ko. Kung iwanan ko po siya, saan ako pupunta? Wala naman. May kaibigan nga ako, pero hindi ka naman. Dito sa US, kahit saan sigurong bansa, hindi lang dito sa US. Kahit may kaibigan ka o may kamag-anak ka, hindi ka pwede basta nalang makitira. Hindi ganun po dito. Pwede kang matulog isang gabi sa isang araw, o isang linggo, pero hindi forever na ganun. So, kung tuluyan ka man, contribution po sa yung kung anong binabayaran nila sa bahay, sa tubig, whatever that, parang umuupa ka sa kanila, yung ganun. So, of that time, ayaw ko pong magsimula muli. Kasi, kumbaga sa kahoy po, naitanim ko na po ang sarili ko. Nagkaroon na po ito ng ugat at,
maganda po talagang hanap buhay namin noon. At lumalago po, ganon. Nahirapan po ako mag-umpisa na naman, pagamat ganon po ang sitwasyon ko. So tiniis ko po yun ang lahat, tiniis ko kung ano ang mayroon ako, pinagtiyagaan ko po yun. Iniisip ko po ang pamilya ko. Paano ko sila masusuportaran kung magpanibago na naman po ako ng buhay. Hindi ko alam kung paano ako magsimula. Parang ganun po. Takot po ako. Dahil ayaw ko po na yung danasin yung katulad ng iba dyan na, na nare-rape, yung iba naman, yung iba kung ano mo, pinapatay. So, yung mga ganun, takot na takot pa ako, lalo na ipinasok po sa amo ko na wag ako makikipag-usap sa mga tawag nito sa ibang tao, na yung sitwasyon ko na ganun. Kasi nagtagal din po ako, naging TNT din po ako dito ng 2 years dito sa US. Pero hindi sa ganun na dahil yung ex-husband ko, pangako lang siya ng pangako na pakakaslan niya ako ng ganun. Marami pong nangyari po na ganun po ang nangyari sa akin. So, pinakasalan nga niya po ako, pero hindi po nagtapos dyan. Pinakaslan niya ako, pero hindi niya prinasis ang papers ko. Sa galit ko po, pinagpunit-punit ko yung marriage contract namin. Pinagpunit-punit ko, ito bang pinagmamalaki mo sa akin? Kaya ginaganyan mo na lang ako. Kaya ganun na lang ang trato mo sa akin. Pinulit ko yung harapan niya at itinapon ko sa mukha niya. Siguro doon niya naisip na ano nga ba yung ginagawa niya. So, sinurprise niya po akong pumunta kami ng City Hall. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Nakadamit pong bahay lang po ako of that time. Pandamit bahay na ikinasal po ako. Kaming dalawa sa City Hall. Ganon po ang hitsura ko. Walang kayos-ayos, basta ganun na lang po. Alam mo sa tawag nito, hindi ko pa alam kung matuwa ba ako o magalit ako o hindi ko maalam kung anong maging reaction ko. Tatanungin na ako ng judge, hindi ko po alam yung sumasagot po ako, pero luha po ang lumalabas sa akin. Hindi ko po mabigkas kung ano yung sasabihin ko. Kahit dinidiktahan na po ako ng judge kung anong sasabihin ko, luha pa rin ang lumalabas sa mata ko. Kasi hindi ko po alam kung matuwa ba ako, magalit ba ako, o kung ano po ang nararamdaman ko that time. So, tapos ng kasal namin, ang kasal namin, hindi ko talaga makalimutan yan. February 13, the next day is Valentine's Day. Hindi po ba? So, sa Valentine's Day, kakakasal lang po namin. I-drop off niya po ako sa kaibigan ko. Buti na lang nandoon po yung isang kaibigan ko rin, nandoon kami. Drop off niya ako ng hapon. Sabi niya actually tanghali. Sabi niya, babalikan kita para sunduin. Okay. 3:00 ng madaling araw na po, hindi pa rin niya ako sinusundo. Valentine's Day yan. So, pagkatapos niyan, sabi niya sa akin, pakisabi sa kaibigan mo na ihatid ka sa lugar na pinapahatiran niya ako, na doon niya ako susunduin. So, nagpahatid pa ako. Tumawag siya sa akin 1:00 ng madaling araw. Sinipot niya ako ng 3:00. Tapos, yung 3:00 na yun, sa 2 hours na kasama ko ang kaibigan ko naghatid sa akin, pinaghinalaan pa ako na may ginawa kami. Imagine yan. Pero misyonaryo po yung yung naghatid po sa akin. Hindi ko makalimot-limutan, utang na loob ko rin po sa kanila na yung mga nagmalasakit po sa akin. Isa po rin yung sinabi niya sa akin, bakit ka nagpakasal sa taong yun? Maraming mas higit pa dyan na karapat-dapat para sa'yo. Ano bang nakita mo dyan? Ang nakikita ko lang kasi, yung kakita ko sa kanya na, yung tawag nito, yung
hindi po ako sasaktan niya. Kasi of that time, hindi pa niya ako sinasaktan. Hindi niya ako sasaktan dahil disabled siya. At saka, alam kong gaganda ang buhay namin. Dahil napakatalino po yun. Napakatalino po niya. Sabi ko, sa kanyang utak, akong gagawa. Ganun po nga ang nangyari noon. Pero sa kadalasan po na ginagawa niya sa akin na sinasaktan niya po ako. Then, yung huli niya po na pagsakal niya po sa akin, muntik na po ako mamatay. Dahil hindi niya po ako binitawan. Matagal po niya ako binitawan. Nung binitawan niya po ako, parang lantang-lanta na po ako nung binitawan niya ako. Simula rin noon, pero habang niya ako sinasakal, nagdadasal po ako sa isip ko. Dasal po ako ng dasal sa isip ko. Na tulungan ako ng ating Panginoon, ng aking anghel na nagbabantay na hindi ako pabayaan. So binitiwan niya po, siguro pagod na rin po siya sa kaano niya sa aking hold niya ng ganon, kaya binitiwan niya ako. Sabi ko, ba't hindi mo na lang tinuloy? Sinabi ko pa sa kanya, ba't hindi mo na lang tinuloy? Pero ang masasabi ko lang din po sa'yo, kapag once na pinatay mo ako, hindi rin kita patatahimikin. Yun ang sabi ko sa kanya. Simula noon, maniwala kayo, hindi. Pagkagabi, lagi siyang nakakakita ng tao sa kwarto namin. Either yung tao nakatingin sa akin, pagpatay talaga ng hindi siya makatulog ng gabi. I don't know why. Pero ako tulog na tulog dahil sa dami ba naman pasyente namin sa bahay. Kasi mayroon na kaming home care. So, 4 po ang pasyente ko. Tatlo yung pasyente namin, ipang-apat siya. Ako lang po nag-aalaga sa kanila. So, maghapon, pagod po ako, alagaan sila, paliguan, pakainin, maglinis ang bahay, maglaba, lahat, magluto. Lahat akin yan. Mayroon po kaming katulong noon, pero pag nandyan po ako, wala rin, ako pa rin. You know? So, pagod po ako sa buong maghapon. Pag tulog talaga, pagsagi talaga ng likod ko sa kama, tulog po ako kaagad. So, ang nangyari po, pag once na nakahiga na po ako, at maya-maya, gigisingin niya ako, sabi niya, day, kasing. Ko, bakit? Buksan mo yung ilaw, parang takot na takot talaga siya, takot na takot. Buksan mo yung ilaw, bakit? May tao sa tabi mo, Bukas naman ako, pero nakapikit pa rin yung mata ko. Sabi ko, nasaan ba yung taong sinasabi mo? Nandyan, nakatingin sa'yo. Sabi niya, tinitingnan ka, sabi niya ng ganun. Sabi ko, don't worry about it, that is my angel. Tulog na naman uli, kasi pagod nga. So, halos gabi-gabi nakikita niya po yun. Yung minsan po nakikita niya po si Divine Master. Minsan sabi niya sa akin, Day, bangon. Bakit? Buksan mo yung ilaw. Ko, bakit ba? Sabi niya, may tao nandyan sa nakatingin sa atin. You know, yung dresser, di ba may salamin yun sa Diyan si Divine Master daw, diyan siya nakaupo, na nakatingin po sa amin, natutulog. So, pag bukas ko po sa ilaw, sabi niya, nasaan ba yun? Sabi niya, nandyan, nakatingin sa atin, sabi niya sa akin. Sabi niya, patingin nga yung mga picture mo, sabi niya sa akin. Anong picture na naman yung hinahanap mo? Tapos sabi niya, yung master niyo, patingin nga ko yung anong hitsura niya. Hindi pinakita ko sa kanya. Sabi niya, ito ang nakikita ko. Siyang nakita ko dyan, nakaupo, nakatingin sa atin. Sabi ko sa kanya, lagi mo kasi akong sinasaktan. Sabi ko sa kanya, kaya hindi ka talaga patatahimikin kung anong ginagawa mo sa akin. Yung that time, mga 10 years na po kami nagsasama, 19 years na kami nagsasama noon. So, kasi takot pa rin akong iwanan siya. Takot ako magsimula. Bagamat iniisip kong hiwalayan ko siya, sabi ko, paano? Paano ako magsimula? Anong gagawin ko? Paano ako magsimula? Palagi nasa isip ko, paano ako magsimula? Pero alam mo, God, palaging mayroon, sabi nga, time is come. Binigyan niya ako ng employer na masasabi kong mabait na salbahe din.
Marami rin akong luha na naubos din po sa kanya. Pero maalalahanin po, ganun. Yun din, hindi rin niya matanggap-tanggap yung kalagayan niya bilang disabled. Dahil sa sitwasyon niya po, personal, So, hindi niya matanggap-tanggap yun nung gano'n nangyari. Kaya yung galit niya siguro napupunta rin sa akin. Pero siya po ang nagtulak sa akin na hiwalayan mo na yan. Iwanan mo na yan. Dahil wala ka naman talagang kinabukasan niya. Yung mga gano'n na sa usapan ba. Kasi nasabi ko na rin, yung last niya po na sinaktan niya po ako, ay sinakal niya, sinampal niya po ako sa mukha ko, sa harap mismo ng magiging employer ko, harap ng bahay nila. Kasi gusto niyang bumisita doon. Yung caregiver niya gustong tumulong sa akin na i-transfer siya sa wheelchair niya. Sabi niya, ba't man siya nandito? Gusto siya niyang tumulong. Kaya naman natin, palisin mo yan. Alangan naman sabihin, umalis ka dyan. Alangan naman sabihin ko na. Pero sinabi ko sa sige po, kaya ko na. Okay lang po. Kahit sinabi ko sa kanya, ayaw pa rin umalis. Nakatingin pa rin sa amin kung paano ko siya i-transfer. So, nung naibaba ko na po siya sa wheelchair, nandyan na siya, umalis na po yung mama. Tapos doon niya ako sinampal, sabi niya sa akin, bakit nakatingin siya sa'yo? Sabi niya, sinampal niya talaga ako ng napakalakas na para talaga akong mabingi sa sobrang lakas. Iniyakan ko lang po yun. Sabi ko, sinabi ko na sa'yo, pag once na sinaktan mo ako uli, tatawa ko ng pulis. Alam niya, sabi niya sa akin, sige, tumawag ka ng pulis. Ako pa ang tatawag sa'yo, sabi niya. Tingnan natin kung sinong maniniwala sa'yo, sabi niya sa akin. Punit-punitin ko lang tong damit ko at ipahulog ko sarili ko sa kalsada. Tingnan natin kung sinong, ikaw ba ang ng pulis? Ikaw ba ang kakampihan? Di ba ako ang kakampihan? Tingnan natin. Tawag siya kaagad ng 911. Ako nag-turn off ng cellphone. Dahil alam kong hindi ako paniniwalaan ng pulis. Kapag ginawa niya po ang sinabi niya sa akin, punit-punitin niya yung damit niya at itihulog niya sarili niya sa kalsada. Alam kong siya pa rin ang kakampihan ng pulis, hindi ako. So tiniis ko po yun. So pumunta kami doon sa loob ng bahay ng nagiging employer ko. Wala akong kaimik-imik. Parang walang nangyari. Sabi niya, kumain ka. Sabi ko, sige lang po. Pero ang sakit talaga ng mukha ko dahil alam kong namaga ang mukha ko. Sabi ko nung natapos ng usapan, umuwi kami. Sabi ko, mag-divorce na tayo. Sabi ko. Sabi naman niyang ganun, sige, mag-divorce tayo. Sabi niyang ganun. Sabi ko, pero hindi ko alam kung paano ang processing ng divorce. Sabi niya, pumunta ka ng Las Vegas. Sabi niya sa akin, doon ka pumunta sa Las Vegas. Madali ang divorce doon. 1 month lang, approve na doon. Sabi niya ng ganun. Sabi ko, okay. Maniwala ka, hindi pumunta ako ng Las Vegas para lang i-divorce siya. Doon ko siya i-divorce. Hindi, akala niya siguro hindi ko tutuhanin. Nag-flight po ako ng Las Vegas para lang ma-divorce siya. Pagbalik ko, may dala na akong papers, pinapirmahan ko sa kanya. Ayaw niyang pirmahan. Kasi kailangan pirmahan niya yun sa harap ng notarized. Kailangan nandiyan po yung notarized po na bago niya pirmahan yun. Ayaw niya talaga. Umabot pa yun ng 6 months bago pa niya pirmahan. Lagi ko na siyang inaaway everyday. Sabi ko, kagustuhan niya mo to na mag-divorce tayo. Hindi lang kagustuhan ko, kundi pumayag ka ngayon, pirmahan mo. Bigyan mo ako ng kalayaan, pirmahan mo. Sabi ko ng ganon. Sa kakukulit ko po, napilitan niyang pirmahan po yung divorce papers ko. Pero, you just imagine yan. Ilang beses po ako natulog sa car ko. Sa paglalayas ko po. Pero, bumabalik pa rin ako ng dahil po sa biyanan kong babae. Siguro, mga 4 na beses pa ako natulog sa sasakyan ko mismo. So, yan, kahit katiting, hindi po alam yan ng pamilya ko. Dahil ayaw ko po silang mag-isip ng mag-alala po sila sa akin. Ang alam nila sa tuwing tatawag sila sa akin, pera,
Kailangan natin ng ganito. Kailangan ng mga bata atin ng ganito. Okay. Kaso nga, okay. Ganito lahat. Okay. Puro okay. Hindi ko masabi na, ako rin may problema din ako. Pero ang iniisip ko kasi of that time, one day of that time, I'm alive today, tomorrow I don't know. Kaya kung ano man ang mayroon ako, kaagad padala. I don't care, padala. Wala akong pakialam kung anong gagawin nila sa pera, basta padala lahat kung ano ang mayroon ako. Kasi hindi ko nga alam kung anong mangyari sa akin bukas. Ganun po ang buhay ko po noon. So, pero hindi ko sinasabi sa kanila kung ano talagang nangyari sa akin. Pumunta ang pinsan ko, asawa ng anak ng pinsan ko. Pumunta sa amin, tumira sa amin. I think kung hindi ako nagkamali, umabot din siya ng 7 months. Kung hindi ako nagkamali. Ang ano talaga noon, gusto lang siguro niya magkaanak kasi alam niya na nag-mission nga ako noon sa Ilocos sa kanila, na marami po akong napagaling doon. Hindi ako nagpagaling, kundi of course God. I'm just instrument of God. So, yun po, pumunta po siya sa amin, silang mag-asawa, at sinabi niya sa akin, problema nila, 2 years na daw silang sasama, hindi pa sila nagkakaanak. So, naghumingi siya ng tulong sa akin na sana magkaanak na sila. Sawa ng Panginoon, bago siya umalis, bumalik, buntis na po siya of that time. So, ito pong masasabi ko po na hindi po alam ng mismo ng pamangkin ko sa pinsan. Hindi niya alam kung anong nangyari sa akin. Dahil hindi po ako nagsasabi. Pero kung papansinin po nila siguro, bakit ang payat-payat ko? Sobra po akong payat noon, nandoon po ang pamangkin ko. Lahat, hindi po ako makakilos, siya ang magde-decide lahat. Lahat. So, ganun po. Pumunta po yung kaibigan ko galing po ng galing Canada. Kasamahan ko po sa Hong Kong dati. Kasama yung asawa niya rin, kasamahan ko pag may mission sa Ilocos Norte of that time. Hindi po nila nahalata na mayroon akong dinadala na problema sa buhay ko. Ang akala nila, my life is perfect. Kasi ginagawa ko pong perfect sa paningin po ng tao. Karamihan ng tao, mga kaibigan niya, sinasabi sa kanya, ang swerte-swerte mo naman. Kasi sino ba naman mag-aakala na meron kaming problema? Napakalinis ang bahay niya, napakagandang bahay niya kasi magaling din akong mag-decorate. Actually, that is my house kasi kung hindi dahil sa akin, hindi nabili yung bahay na yun. Maayos po ang income namin. Sinasabi ng mga kaibigan niya, kahit disabled akong katulad mo, I don't care. Gusto ko ang buhay mo na ganyan. Saan ka pa makakahanap? Gusto ko maging ganyan din ang buhay ko kahit disabled ako, okay lang sa akin. Ganyan ang mga sinasabi ng mga kaibigan niya. Sa kanya mismo naririnig ko po yun. Kasi ganun nga, magaling akong magdala na akala ng tao is really perfect. Our life is perfect. Kahit mga kaibigan natin, mga kamimbruhan natin sa PBMA, dahil simula po naging naitayo po ang Long Beach chapter of that time. Sa bahay po kami nagmi-meeting. Hindi po nila nahalata yun. Kahit may problema pa ako, isang tao lang ang napagsasabihan ko na yun po ang best friend ko, magpahanggang ngayon. Yun po, siya lang nakakaalam kung anong problema sa bahay na yun. Pero kahit sino man sa kanila walang nakakaalam. Kasi welcome po sa bahay na parang walang anuman, Nandyan pa po yung dahil sa, I think, guilty niya. Minsan, aalis po yan. Tapos, ang bilis niyang umuwi kasi nag-wheelchair, manual wheelchair, lang talaga yan, siya lang sarili niyang umuwi o maalis ganun. Basta may lagay ko na siya po sa wheelchair, kung saan na po siya nakakarating. Uuwi yan gabi. Minsan, susurprisahin niya po ako sa bahay. Bilis niya nung pumapasok sa bahay. Minsan nasa labas naglilinis. Sabi niya, "Nasaan ka?"
Sabi ko, bakit? Nasaan ka? Nasaan siya? Sabi ko, ano pinagsasabi mo? May tao ditong pinapasok mo, nasaan siya? Dalawa sila, pinapasok mo na lalaki, pinapasok mo. Ganon siya. Sabi ko, anong pinagsasabi mo? Di hanapin mo kung makita mo. Sabi ko, sa galit ko naman, hanapin mo kung mayroon ka bang makita dyan. So titingin niya, kwarto by kwarto, hinahanap niya kung sino daw yung lalaki na pinapasok ko. Hindi lang po minsan, maraming beses po na ginawa niya po yun. Na naghahanap po siya sa bahay namin na mayroon daw ako pinapapasok na lalaki. So, kung minsan po, siguro sa konsensya niya po dahil sa ginagawa niya rin. Or maybe yung may angel na pinapakita rin sa kanya na ganoon na lang. You know? So, ganun po ang masasabi ko po na bawat problema na dumarating sa buhay natin, masasabi ko